Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakalaking balita mula sa Amerika na posibleng magpabago ng takbo ng buong crypto market, lalo na kay Bitcoin. Habang mainit ang mga usapin sa gobyerno ng US tungkol sa mga bagong batas sa crypto, may isa namang malaking kumpanya na plano bumili ng mahigit $3.5 billion worth of Bitcoin. Opo, tama po ang narinig ninyo. Habang ang mga lawmakers sa US ay nagdidebate tungkol sa crypto bills, si Ginoong Hunter Fitzgerald naman ay balak bumili ng 30,000 Bitcoin mula po sa Blockstream, isang kumpanya na konektado mismo kay Ginoong Adam Back, ang tao sa likod ng teknolohing ginagamit ni Satoshi Nakamoto. Yan, si Ginoong Satoshi Nakamoto sa paggawa kay Bitcoin. Kaya, ang pinakatanong ay bakit mahalaga ito sa buong mundo ng crypto? At ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Pero, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa US House tungkol sa mga crypto bills. Ayan, crypto bills move forward after 9-hour stalemate on House floor. Sa sobrang dami ng balita sa crypto ngayon, ang isa po sa pinaka-importanting kaganapan ay ang pagpasa ng 3 crypto bills. Matapos po ang isang masaysayang botohan sa US House of Representatives na tumagal ng 9 na oras or 9 hours. Ito po yung pinakamatagal sa kasaysayan ng US Congress. Bakit ito big deal? Ayan, big deal po ito kasi itong mga panukalang batas na ito ay may kinalaman sa pag-regulate ng stablecoins, pagbuo ng market structure para sa crypto, at ang pagbabawal ng CBDCs or Central Bank Digital Currencies. Marami pong Republican lawmakers ang tumutol sa pagpasa nito noong una, lalo na dahil kulang daw ito ng matibay na probisyon laban sa CBDCs. Pero nagkaroon sila ng kompromiso. Ipapasok daw ang CBDC ban. Yan, ang CBDC ban sa isa pang batas. At yan po ang National Defense Authorization Act. Ayan. Ngayon ay bakit ayaw ng ilang mga US lawmakers sa CBDC? Ayaw po ng ilan sa kanila sa konsepto ng Central Bank Digital Currency kasi para itong government-controlled na crypto. Posibleng gamitin daw ito bilang paraan ng surveillance o control sa ekonomiya ng mamamayan. Parang ganito, imaginein mo kung lahat ng digital na pera ay hawak ng gobyerno. Madali po nilang ma-freeze or ma-track ang bawat galaw mo. Kaya marami pong crypto advocates ang tutol dito. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng Genius Act? Ang isa pa sa mga batas na tinatalakay or pinag-uusapan ay ang tinatawag po na Genius Act, o ito yung Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act. Ang layunin nito ay linawin po ang rules kung paano dapat i-regulate ang stablecoins. Pero ang problema, wala itong sapat na proteksyon laban sa posibilidad na pasukin ito ng gobyerno sa pamamagitan ng CBDCs. Kaya maraming tumutol noong unang botohan. Pero sa huli ay pumayag na rin sila matapos po ang kasunduan na idagdag ang CBDC ban sa ibang bansa. Ngayon ay ano naman po ang balak ni Ginoong Hunter Fitzgerald sa $3.5 billion na Bitcoin deal?
Yan, habang abala ang US Congress sa mga batas, si Ginoong Cantor Fitzgerald naman, isang malaki at kilalang kumpanya sa financial services, ay plano namang bumili ng 30,000 Bitcoin mula sa Blockstream na tinatayang nagkakahalaga po ito ng $3.5 billion. Pero teka, hindi po ito simpleng pagbili lamang. Ginagawa nila ito sa pamamagitan po ng isang SPAC or Special Purpose Acquisition Company. Para itong blank check na kumpanya na gagamitin para magbuo or bumuo ng isang bagong entity na tinatawag pong or tatawaging BSTR Holdings. At hindi pa yan ang lahat. Plano rin nilang mag-raise ng karagdagang $800 million para bumili pa ng mas maraming Bitcoin. Ayan. Ngayon ay sino nga ba itong si Ginoong Adam Back at bakit siya po ay mahalaga sa kasaysayan ng crypto? Si Ginoong Adam Back ay isa pong legend. Yan, isang legend sa crypto space. Siya po kasi ang lumikha or nag-create ng Hashcash noong taong 1997. Isa po itong technology na ginagamit mismo ni ginamit po pala mismo ni Ginoong Satoshi Nakamoto sa pagbuo ng proof of work mechanism ni Bitcoin. Ngayon, ang kanyang kumpanya na Blockstream ang magiging partner ni Cantor sa napakalaking deal na ito. Kaya imaginein mo, ang taong naging inspirasyon ni Bitcoin ay direktang kasali sa pagbebenta ng libo-libong Bitcoin sa isang buong kumpanya. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa presyo ni Bitcoin? Ayan, dahil sa laki ng volume ng Bitcoin na bibilhin, ayan, 30,000 na Bitcoin, may posibilidad na magkaroon ito ng upward pressure sa presyo ni Bitcoin. Sa kasalukuyan, si Bitcoin ay nasa presyong humigit kumulang $118,000 ang bawat isa. Kung matuloy po ang deal, asahan natin na tataas po ang demand. Lalong-lalo na kung mararamdaman ng market na bullish ang malalaking institutions tulad ni Cantor Fitzgerald. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Unang-una, kapag naging mas klaro na ang crypto regulation sa US, magbibigay po ito ng mas malaking kumpiyansa sa global market. Posible pong tumaas ang interes ng mga bigating kumpanya na pumapasok sa crypto. At ang epekto nito ay bullish sentiment sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas. Pangalawa, ang balitang ito ay nagpapatunay na kahit ang mga traditional finance institutions ay nagiging open na rin sa crypto. Ibig sabihin ay mas lalawak po ang adoption at mas tataas ang posibilidad ng mass acceptance. Pangatlo, kung magtutuloy-tuloy po ang pagtaas ni Bitcoin, apektado rin ang mga altcoins. So kung investor ka, malaking pagkakataon ito para mag-research kung kailan magandang pumasok o lumabas sa market. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang nangyayaring regulasyon sa US ay isang magandang hakbang tungo sa malinaw na crypto future. Hindi perpekto, pero simula ito ng transparency at pagkakaroon ng framework para sa crypto industry. At ang pagbili ng $3.5 billion worth of Bitcoin, malinaw na sinyalis ito na ang mga big players ay hindi umaalis sa crypto bagkos lalo pang bumibili. Kaya bilang isang Pinoy crypto enthusiast, dapat po tayo maging alerto sa mga galaw ng gobyerno at malalaking kumpanya sa buong mundo. Hindi po sapat na marunong ka lang mag-trade. Kailangan din nating maintindihan ang takbo ng industriya.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.